So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. At sa video na to, ayan, i-review natin ang isa sa pinakamalupit na entry-level smartphone na lumabas nung early 2024, ang Infinix Hot 40 Pro. Ito na kaya ang sulit na entry-level smartphone na para sa ngayon 2024. So tara mga J-Vlog, check natin. So yan, focus ulit tayo sa isang entry-level smartphone ni Infinix at ito na yung top of the line sa Hot 40 series, which is the Infinix Hot 40 Pro. So yung Infinix Hot 40 Pro ay very interesting yung chipset na nilagay nila at very affordable lang. Ang SRP nito or the suggested retail price ng Infinix Hot 40 Pro ay 7,499 pesos or almost 7,500 pesos na merong 8GB of RAM and 256GB of internal storage. Good thing sa ganitong presyo, nakikita na natin yung ganyang storage or yung variant. At syempre, kung interesado kayo sa Infinix Hot 40 Pro, okay, mag-alala, ilalagay ko po yung link niya sa description. And quick reminder lang, mas mababa po talaga ang presyo ng Infinix Hot 40 Pro pag bibili kayo sa online tulad na lang ng Shopee and Lazada compare sa SRP niya or sa mall, kasi I think yung presyo nito sa mall yung kanyang SRP. So, wag kayo pupunta ng mall tapos i-compare niyo yung presyo ng Shopee or Lazada doon, tapos magugulat kayo na ang presyo niyan ay mas mura sa online. So, yon, kung gusto niyo makamura, definitely purchase sa Shopee or sa Lazada, sa mga legit shop lang mga J-Vlog, dahil doon ako bumibili. Sa mga official store lang tulad na lang ng Infinix, Shopee Mall, and Infinix Lazada Mall. Marami pa rin kasing mga consumers sa atin na ayaw bumili online. Meron kasing mga circumstance na minsan hindi smartphone ang nare-receive, minsan bato. Meron kasing nag-chat sa akin na bumili nga siya sa online, na ganun yung nangyari sa kanya kahit sa mga legit shop siya bumili. Kaya yon, parating yung ugaliin na i-video yung unit nyo while opening para syempre ma-refund nyo sa Shopee or sa Lazada pag nangyari sa inyo yung ganong scenario. Pero yon, tulad nga sinabi ko kanina, may mga consumers na natatakot talaga bumili online, kaya dun sila sa mall bumibili. Kaya sinabi ko SRP para pag pumunta kayo ng mall, aware kayo na yan po yung presyo talaga ng smartphone or the suggested retail price. Kasi meron din akong experience na minsan napapansin ko sa mall na mas mahal pa sa SRP yung unit. Kumbaga, sinasabi nila nag-markup daw, ganun-ganun. Kaya sinasabi ko sa video para alam nyo rin kung ano ba talaga yung official price or yung original price ng smartphone. So yon, dito sa ating full review, of course, titingnan natin kung sulit nga ba itong smartphone na to. So next one mga J-Vlog, dito sa mga advantages and disadvantages ng isang smartphone, at focus nga natin is the Infinix Hot 40 Pro. So, ito lang sa akin to, based sa experience and sa specs, real talk lang, magiging real talk, wala akong napansin so far na disadvantage ng Infinix Hot 40 Pro. For me, all goods naman itong smartphone na to sa specs and of course sa overall performance, sa gaming, social media, manonood ng movies, listening experience ay superb naman. Kaya wala akong napansin na disadvantage. Pero alam niyo naman dito sa ating channel ngayon, pag may napansin akong disadvantage, direkta talaga sinasabi ko yan dito sa ating vlog. So, yun, doon naman tayo sa advantages. Medyo marami tayong napansin. Number one, sa kanyang display. Sa display nito, for me, ay okay at napakasulit. Biruin yun, napakalaki ng display, 6.78 inches, so almost 6.8 inches. Mataas ang resolution, Full HD Plus 1080p. Mataas ang refresh rate, 120Hz screen refresh rate sa halagang 7.5. Minsan makukuha nyo pa to ng below SRP na napakasulit mga J-Vlog. So sa ganyang presyo, paniguradong may enjoy nyo naman itong Infinix Hot 40 Pro nyo. Number 2 sa kanyang chipset. So expect nyo na sa mga ganitong presyo na talaga, MediaTek Helio G99 is the best chipset na pwede nyo lagay, lalo na sa 4G category. So yes, meron na isa mas malakas sa G99, yung G99 Ultra. Pero itong G99, syempre, all goods ang performance sa gaming. Hindi lang sa gaming, overall productivity or performance, maganda siya. Social media, very smooth. Wala naman tayo na-experience sa mga late opening sa apps. Wala tayo na-experience na stuttering. Wala naman tayo na-experience na stuttering while navigating or surfing while navigating the smartphone.
Kasi syempre, napaka-smooth ng display niya, 120 Hz refresh rate. So, all goods yan. At yun, panigurado matic, pag narinig yung G99, okay yan for gaming. So, meron na tayong game test ng Infinix Hot 40 Pro. Check nyo na lang yung mga J-Vlog dahil pasadong-pasado siya sa ating game test. Number 3 sa kanyang RAM at internal storage. So, tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, RAM at ROM pa lang neto, napakasulit sa kanyang presyo, 8GB, 256GB. Napakadami nyo na malalagay sa 256GB ngayon. Nakakatuwa na nilalagay na ni Infinix sa ganitong presyo na 7.5 is 256. Kasi yung mga ibang kalaban niya na brands, minsan 4128 pa nga, 6128. Pero si Infinix, hinigitan niya yan, 8GB, 256. Number 4 sa design. Ito magiging prangka ko. Design talaga ang pinaka nagustuhan ko sa mga Hot 40 series ngayon. Naalala ko pag dadating na yung Infinix na smartphone sa akin, Hot 40i, Smart 8, Hot 40, etong Hot 40 Pro. Super excited ako makita yung design kasi ang ganda, to be honest, mga J-Vlog. Ito yung pinaka the best redesign for me ng Infinix. Nagmukha talaga siyang premium smartphone, lalo na sa Hot 40 Pro. Yung gilid niya, yes, plastic siya, pero pag titingnan nyo siya ng malayuan, mukha siyang stainless steel. Tapos yung likod niya, mukha pang iPhone 14 Pro Max. So, 'di ba? Grabe. Pag gagamitin niyo to outside, hello. O, 'di ba? Yung likod pa lang ng smartphone, akalain ng consumer or nung nasa paligid nyo, iPhone ang gamit nyo. So, yon, mukhang iPhone design na very attractive and premium looking itong Infinix Hot 40 Pro. Lalo na tong pinili natin color, which is a color gold. Number 5 sa speakers. Good news mga J-Vlog, dual stereo speakers na ang Infinix Hot 40 Pro. So yan, the best yan gamitin pag naglalaro kayo for immersive sound. And syempre pag nanonood kayo ng movies, mas may enjoy nyo yan salamat sa kanyang stereo speakers. So alam nyo naman pag stereo, maganda po ang bass quality niyan. Buong buo yung sound, malakas na nga, tapos hindi tunog lata. Number 6 sa camera. Camera performance ay superb ang ma-offer ni Infinix Hot 40 Pro. Lalo na yung main camera niya, 108 megapixels sa mga J-Vlog. Yes, maganda po ang photo quality niya na mamaya ay magpapakita po ng mga photo quality ni Infinix Hot 40 Pro na panigurado mo gusto nyo rin. Malinaw, magandang color accuracy, very sharp yung mga images na mabibigay ng smartphone na to. Sa ganyang presyo na 7.5, all goods na, pati yung camera. Front camera, maganda rin mag-selfie sa Infinix Hot 40 Pro. At ang pinakalas mga J-Vlog sa charging rate, ito masarap sa tenga pakinggan 33 watts charging rate. Diba? So, buti na lang 33 watts. Iba, may nakikita pa rin ako, 18 watts ang ino-offer. Si Infinix Hot 40 Pro, upgraded yan mga J-Vlog. 5,000 mAh, chicken nuggets lang yan sa Infinix Hot 40 Pro pag mag-charge kayo ng 33 watt fast charging. Napakabilis lang po niya full charge. Kaya pag maglalaro kayo na low bat kayo, charge nyo lang, maligo lang kayo, kumain lang kayo, bumalik kayo. Ayun, mataas na ulit yung battery percent ng inyong smartphone. Ayun mga J-Vlog, yung advantages si Infinix Hot 40 Pro. Sana po, nakatulong po sa inyo to kung nagde-decide kayong bumili na itong smartphone na to. So next, pag-usapan natin yung design at build quality na itong si Infinix Hot 40 Pro. So syempre, napakaganda ng design ng Infinix Hot 40 Pro. Same na same lang doon sa kanyang younger brother which is Infinix Hot 40. Same na same din ng design. Mas malaki lang yung camera module ng Infinix Hot 40 Pro. So 108 megapixel triple rear camera siya. Tignan nyo naman, di ba? Mukha na talagang iPhone nito, lalo na triple camera setup siya and ang lalaki ng camera module. When it comes sa design nito, sobrang nagustuhan ko mga J-Vlog. Sobrang premium looking. Matte finish siya. Di ba? So parang may pagka-brush yung design niya kaya hindi mo mapapansin yung mga scratches dito. And ang maganda, dito is yung frame niya. Since glossy to, ayoko sa mga glossy pero dito nagustuhan ko yung pagka-glossiness nito kasi pag malayo, mukha siyang stainless steel. Di ba? Pero plastic lang po ito. Ang disadvantage lang ng glossy na finish is of course prone siya sa mga scratches. Ayan siya. So sa right side is nandito yung kanyang fingerprint scanner or yung power button tas yung volume rocker. Sa taas naman ng smartphone is yung secondary speaker grill. So dual stereo speakers po itong si Infinix Hot 40 Pro. Meron tayong SIM tray. Sa baba naman ng smartphone is the 3.5mm headphone jack, microphone, USB Type-C port and yung speaker grills.
At ang maganda dito sa Infinix Hot 40 Pro is meron na siyang punch hole display. Support niya 120Hz screen refresh rate din for smoother animation. Infinix Hot 40 Pro ay meron triple rear camera. Yung main camera niya is merong 108 megapixels, f1.8 aperture. At yung front camera niya is merong 32 megapixels, f2.2 aperture. Both rear at front ay capable ng Full HD 1080p video recording. So video sample front-facing camera of the Infinix Hot 40 Pro. So ang pinakamax resolution, same din sa rear, 2K resolution. Pero itong gamit natin ngayon is Full HD 1080p at 60 fps sa lakas ng hangin. Pero yun yung quality. Malinaw naman so far yung front camera na itong Infinix Hot 40 Pro. All goods naman siya. So video sample rear camera of the Infinix Hot 40 Pro. So ang pinakamax resolution niya is 2K resolution, pero itong gamit natin ngayon is Full HD 1080p at 60 frames per second. So yan yung quality niya, 60 fps, so smooth yung movement. Ayan. Sa screen naman, si Infinix Hot 40 Pro ay merong 6.78 inches IPS LCD display na merong resolution na Full HD Plus 1080 by 2460 pixels na merong 396 pixels per inch. Support niya ang 120Hz screen refresh rate at good news, naka-punch hole display siya. Sa OS naman, out of the box, na Android 13 siya with XOS 13.5. Sa chipset, meron siya MediaTek Helio G99 na 6nm. Meron tayo octa-core CPU na merong clock speed na up to 2.6 GHz. And sa GPU, naka-Mali G57 MC2 siya. Meron siyang 8GB of RAM and 256GB of internal storage. At pagdating naman sa battery, meron tayong 5,000 mAh na removable battery na support ang 33W fast charging. Next naman, pag-usapan natin yung gaming performance itong si Infinix Hot 40 Pro. So itong ang smartphone na to ay equipped or powered ng MediaTek Helio G99. So isang napaka-powerful na chipset yan sa 4G category or sa budget or sa entry-level segment ngayon. At yung GPU pa lang, Mali G57, ay maganda yung performance na for gaming. Ilang beses natin na-try yung GPU na yan at hindi pa rin tayo binibigo niyan so far. Nag-game test na natin si Infinix Hot 40 Pro. Kung mapapansin nyo, so yung panoorin nyo yung aking game test para mapansin nyo kung gaano aganda rin for gaming itong smartphone na to. Lahat po ng tinest natin, ML, COD, Genshin, Asphalt, Farlight 84 ay super playable dito sa Infinix Hot 40 Pro. So, the best din gamitin ito for gaming dahil sa kanyang powerful chipset. Hindi lang sa chipset maganda, pati display ay all goods for gaming, mataas sa resolution, mataas sa screen refresh rate, punch hole display pa, tapos napakalaki pa ng screen size na paniguradong may enjoy nyo gamitin for gaming. Hindi lang tayo nagtatapos pa dyan. Speakers ay superb. Talaga mo i-feel nyo yung intense na nilalaro nyo dahil sa kanyang dual stereo speakers. So next naman is explore natin yung camera app ni Infinix Hot 40 Pro. So nandito tayo sa photo mode. Meron tayong mga icon sa taas tulad na lang ng flash, additional setting. So pwede natin customize yung watermark, yung meron phone model sa baba ng ating mga photos. Meron siyang AI portrait enhancer and pwede tayong mag-scan ng QR codes. Para gamitin yung full potential ng 108 megapixel, ayan, punta tayo sa 108 megapixel mode. Meron siyang aspect ratio and of course filters. Meron din siyang 2x zoom na hanggang 10 times digital zoom po tayo dito. Sa video naman, ang pinaka-max resolution na ma-offer niya is 2K resolution up to 30 frames per second. Pero maganda naman sa Full HD 1080p resolution, support niya ang 60 fps. Meron din siyang ultra steady mode para hindi masyadong shaky yung inyong video. Meron tayong film mode din.
Beauty mode, ayan, nakakatuwa na pati sa rear ay meron na rin beauty mode. Portrait mode for background blur. Super night for low light shot. At mga iba't ibang settings pa. Ayan, marami tayong iba't ibang settings dito, tulad na lang ng Sky Shop, Pro mode, panorama, super macro, documents, slow motion, time lapse, dual video. So itong dual video, pwede nyo pong pagsabayin yung rear at yung front camera habang nagvi-video. Meron tayong short video mode and AR space. Sa front camera naman, ayan, hello. So meron din tayong super night sa front. Portrait mode, background blur, all goods. Malino front cam nito. Beauty mode, ito pinaka-importante sa front cam of course. Photo, same lang din naman ang mga settings. Sa video naman, meron din siyang ultra steady sa video. Pinaka-max sa resolution din is 2K res. At support niya rin ang 60 fps 1080p sa front camera. So ilang mga ka-J-Vlog ang camera app ni Infinix Hot 40 Pro. So biometrics test tayo dito sa Infinix Hot 40 Pro. First, try natin yung kanyang fingerprint scanner. So start tayo. So pagdating sa fingerprint scanner, fast and accurate naman. Next is face unlock. So mabilis din yung face unlock nito at pag nag-scan tayo, tingnan nyo, nagiging dynamic island siya. So ang bilis ng pag-scan natin ng face dito sa Infinix Hot 40 Pro. Pagdating sa biometrics, pasadong-pasado po sa akin to, fast and accurate na yun. So speaker test tayo dito sa Infinix Hot 40 Pro at gagamit tayo ng sound level meter para i-measure. So start tayo. What's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, ayan naman mga... So ito po yung na-measure ng ating sound level meter, 99.6 decibels. So mataas po yung... mataas yung na-measure ng ating sound level meter. And yes, malakas naman ang speaker na itong si Infinix Hot 40 Pro since dual stereo speaker siya. At ang maganda doon, hindi siya tunog lata kahit na malakas dahil meron siyang stereo speaker. So dalawa kasi yan. Bass quality, all goods, napakaganda. Kaya kung i-rate ko yung speaker na ito sa kanyang presyo na 7.5, one lowest and ang highest, ang score ko dito nasa perfect 10 kasi yung mga ibang kasama or ibang mga competitors sa ganitong presyo ay naka-single speaker lang. So yun mga ka-J-Vlog, yung ating full review dito sa Infinix Hot 40 Pro. So yun, napakalupit na itong smartphone na to. I think pasok to sa top 10 na entry-level smartphones na pwede nyo mabili ngayon 2024. Stay tuned, gagawa tayo ng video about dyan. Na-miss ko nang gumawa ng ganyang video, yung top 10, top 5. Stay tuned lang, gagawa tayo dahil napakadami nating review unit na pwede kong ma-suggest sa inyo under 10,000 pesos sa budget. Pero yon, si Infinix Hot 40 Pro, pasok na pasok yan sa ating listahan. Napakasulit, napakaganda ng specs na ma-offer. Kaya kung i-rate ko itong smartphone na to sa kanyang presyo na 7.5, one ang lowest and ang highest, ang score ko dito, nasa perfect 10. So yun, kung interesado kayo sa Infinix Hot 40 Pro, i-check nyo na po yung link nyan sa description box.